Ang Energy Development Corporation, EDC, ay nag-activate ng isang bagong pasilidad ng 7 bilyon pesos sa Sorsogon City noong Biyernes, bilang bahagi ng mga pagsisikap nitong magamit ang mga mapagkukunang geothermal na mapagkukunan ng bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isang makabagong pasilidad ng Energy Development Corporation, EDC, na matatagpuan sa Sorsogon City, sa loob ng Bacon Manito, Bacman Geothermal Complex. Opisyal itong binuksan noong August 1, 2025 at layuning makapaghatid ng malinis, ligtas, at tuloy-tuloy na kuryente sa rehiyon at sa Luzon Green. Sa isang pahayag, sinabi ni Jerome Cainlet, Pangulo ng EDC at punong opisyal ng operating, na ang inauguration ng 22 MW Tonawon Geothermal Power Plant ay isang panalo para sa paglalakbay sa seguridad ng energy at klima ng bansa. Inilaan namin ito sa aming mga komunidad, mga kasosyo sa gobyerno, at lahat ay nakatuon sa isang decarbonized, regenerative future, aniya. Ang proyekto, na nakumpleto pagkatapos ng 27 buwan, ay isang produkto ng isang nakatuon na pakikipagtulungan sa pagitan ng EDC at ng Mother Unit, ang First Gen Corporation, at ang kanilang mga pangunahing kontratista ay unang Balfour at Toshiba, pati na rin ang malakas na suporta ng gobyerno, sabi ni Cainlet. Samantala, ang kagawaran ng Energy, ay nagpasalamat sa unang Gen EDC sa pagsuporta sa pagtulak ng gobyerno para sa seguridad ng energy at pagiging matatag ng klima. Ito ay isang pangako ng isang malinis na mapagkukunan, ligtas na nabuo ng klima na nabuo sa buong bansa, tulad ng madalas na binibigyang diin ng Pangulo, bumuo ng isang hinaharap kung saan magkasama ang pag-unlad at pagpapanatili, at ang pinakamahusay na halimbawa ay ang proyektong ito, ang proyekto ng Tonawon. Sinabi ni Garin sa ilalim ng plano ng energy ng Pilipinas, ang ahensya ay nagtatrabaho upang madagdagan ang bahagi ng renewable energy sa 50% sa 2040. Ang Tonawon Geothermal Power Plant ay inaasahang magkaroon ng isang net annual generation na 159,000 MWh, na naiambag ng malaki sa baseload na nababago na kapasidad ng energy ng bansa at makakatulong na maiwasan ang humigit kumulang na 38,312 tonelada ng mga paglabas ng carbon dioxide taon-taon. Ang bagong pasilidad ay ang pangalawa sa mga 7 proyekto ng paglago ng Gen EDC na may commission. Ang una ay ang 29 MW Palayan Binary Geothermal Power Plant na inagurahan noong July 5, 2024 target ng EDC na mag-utos ng 4 sa mga proyekto ng paglago nito sa taong ito. Ang Tonawon Plant ay nagpapalakas sa grid ng Luzon, na nahaharap sa lumalagong demand ng kuryente na inaasahang tataas ng 4.5% taon-taon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng matatag, ang baseload power, ang pasilidad ng 22 MW ay sumusuporta sa mga pangangailangan ng energy ng rehiyon ng Bicol at pinapahusay ang pagiging maaasahan ng grid, pagbabawas ng pag-asa sa karbon, na nagkakahalaga ng 31% ng Philippines' electricity mix. Hindi tulad ng mga pansamantalang mga renewable tulad ng solar o wind, ang pagkakaroon ng 24/7 ng geothermal energy ay ginagawang isang kritikal na sangkap para sa pag-stabilize ng grid, na umaakma sa umiiral na 140 MW Bacman na pasilidad. Ang Pilipinas ay nasa world's third largest geothermal power producer, sa likod ng US at Indonesia, na may naka-install na kapasidad na humigit kumulang na 1.9 gigawatts, na nag-aambag ng 14.6% sa national electricity mix. Samantala, ang Buha Wind Energy Philippines, BEP,
ay ginawaran ng Green Lane Certification ng Board of Investments, BOI, para sa 3 offshore wind power projects nito na may pinagsamang target capacity na 4,000 gigawatts. Sa isang pahayag Miyerkules, November 20, sinabi ng BOI na ang sertipikasyon ay ipinagkaloob dahil sa pagkakahanay ng mga proyekto sa developmental agenda ng bansa at ang kanilang potensyal na makapag-ambag ng malaki sa mga layunin ng renewable energy ng bansa. Ang 3 proyekto, na may kabuuang puhunan na 694 billion pesos, ay matatagpuan sa Northern Luzon, Northern Mindoro, at East Panay. Inaasahang makakagawa sila ng mahigit 50,000 trabaho para sa mga Pilipino mula sa construction hanggang sa operasyon. Ang Buha Wind Energy para sa pangako nitong dagdagan ang supply ng energy sa bansa at pag-aambag sa sosyo-ekonomikong pag-unlad sa kanayunan sa pamamagitan ng mga green jobs, mga kontribusyon sa pananalapi sa mga lokal na unit ng pamahalaan, at mga proyekto ng corporate social responsibility para sa mga host community. Sinabi ni BOI Governor Marjorie Ramos Samaniego, "Inaasahan naming makita ang positibong epekto ng inyong mga proyekto sa pagkamit ng isang ibinahaging pananaw para sa isang mas greener and more progressive Philippines." Ang Green Lane Certification ay nag-uutos ng pinabilis na pagproseso ng mga permit at lisensya na kailangan ng mga mamumuhunan mula sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan at kanilang mga kinatawan na tanggapan sa rehiyon at lokal na antas. Ang Buha Wind Energy ay isang joint venture sa pagitan ng Yuchengco-led Petro Green Energy Corporation, PGEC, at Copenhagen Energy, CE, ng Denmark. Nagpapasalamat kami sa BOI sa pagbibigay sa amin ng Green Lane Certificates para sa aming 3 offshore wind power projects at pagkilala sa aming pangako at pagsisikap na isulong ang pag-unlad sa Pilipinas sa pamamagitan ng offshore wind energy, sabi ni Buha Wind Energy Chair Jasmine Bejdek. Ang Northern Luzon Offshore Wind Power Project sa Ilocos Norte ay nakatakdang simula ng operasyon sa 2030, na sinusundan ng Northern Mindoro Offshore Wind Power Project sa 2031, at ang East Panay Offshore Wind Power Project sa 2033. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang proyekto ng M-Terra Solar, na nagtatampok ng 5 milyong solar panel, ay inaasahang lilikha ng hanggang 10,000 trabaho.